So, ayan. Time check. It's 7 p.m. So, samahan niyo ako. Bibili ako ng pagkain. At ang naisip kong kainin ay nasi katok. Ayan, tara. So, i-close muna natin tong kortina. Kiklip ko lang. Wait. Sinipon ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Sana meron pa kasi minsan pag medyo late na ako, nauubusan na ako ng chicken. So, yan. Dito yan sa labas, sa malapit sa entrance. Oh my gosh, close. So, punta na lang tayo ng food court. Ano kaya mabili? Hindi ko na naman alam. Naubusan na naman ako ng idea. Bahala na. Punta muna tayo dun. So, ayan. Madami nang kumakain. Ano yung ulam ko? Rice only. Rice only? Yes. Okay. One siomai? Yes. Thank you. Akala ko makakatipid na ako. Kasi magnanasi katok na lang sana ako. $1 lang yon, rice with chicken. Pero, ayun, napamahal na naman ako. Sana all. Open ko lang. My gosh. Ang kalat ng table. Sorry. So, ayun. Wala akong choice kundi mag-siomai na naman kasi naubusan ako ng nasi katok at hindi ko bet yung chicken dun sa sa binilihan ko nung rice. Kasi nga ano siya, tawag dito. Medyo, basta iba yung pagkakaprito sa kanya. Parang sobrang overcook. Hindi katulad nung nabibili ko dun sa labas. Parang pritong sa atin. Yung nabibili sa street sa atin, yung mga pritong manok, caliber shot, ganyan. Ayun, so napamahal na naman ako. So, bumili ako nito. Ang plano ko, kakainin ko sa bahay mamaya pag nagutom ako. So, ayun. Pero baka yung isa dito kakainin ko. Para siyang okoy. Okoy, pero mas lamang yung niya. Harina. Sorry, Kapampangan? Mas lamang yung harina niya. Pero, meron siyang visible na malalaking hipon. Yan. Kaso wala silang sausawan na suka. Dati may suka ako dito kaso naubos na. Baka bukas na lang ako bumili. Isausaw ko na lang siya sa soy calamansi. So, ayun. Magbe-prepare lang ako tapos kakain na ako. Ayun. So, isa to sa mga
problem ng katulad kong OFW. Ayan, so yung iba, maaring ano sila, tulad ng asawa ko na may staff food sila. Hindi na sila mag-iisip ng ulam. Kaya ako kung papipiliin, mas gusto ko magstay sa Syria kasi kahit wala akong pera, libre food ako doon kasi nga minsan yung pagkain ng asawa ko binibigay niya na lang sa akin. Tapos siya yung nasi katok. Kasi mas bet niya yung nasi katok sa Syria kaysa sa akin. So, or minsan pag may nasusobra silang pagkain, kasi masasayang lang din naman kung itatapon or kung parang ipamimigay lang din naman sa iba. So, yan, binabawas na ako ng asawa kasi hindi naman din ako ganun kalakas kumain. Parang konting lang, busog na ako niyan. Parang minsan nga half rice lang yung Pero doon, hindi na ako naman problema na anong ulam ko. Kasi kahit anong dalhin ng asawa ko, hindi ko alam. Pag nagdala ng asawa ko ng food, kahit hindi ko siya bet, makakakain pa rin ako. Kakain ko pa din. Kasi ayoko siyang, minsan kasi nagagalit siya pag di ko kanain. Nasabihan niya ako, ang arte mo naman, hindi ka naman maganda. hindi naman niya sinasabi yun. Pero ganun. Nasabihan niya ako na, ang arte mo naman, pagkain na nga, ayaw mo pa. Kaya ako, pag nagdadala siyang pagkain, kinakain ko na lang. And then, yung minsan, yung ibang tao sa Pinas, akala nila, sobrang happy ang buhay dito sa ibang bansa. Meron pang iba na nagde-demand pa or nagrereklamo. Andit ng padala mo. Hindi mo ba alam? Tuyo-tuyo na lang kami. Hindi nyo din ba alam? Kung anong ulam nyo, hindi ang ulam ko. Na parang lang makatikim kami ng karning baboy. Kailangan pa naming mangutang. Kasi may nakukuhanan dito ng karning baboy, tapos dun sahod bayad. What I mean is, hindi puro saya dito. Wait lang. So, ayun, may nagtanong ng keychain. So, ayun nga, tulad na sinasabi ko, dito sa ibang bansa, hindi puro saya. Diba? Hindi nyo alam kung ano yung mga ginagawa namin para lang masurvive namin yung isang buwan. Kasi, sobrang ko to, danas ko to, kaya, tsaka, since dati pa, nung asawa ko pa lang yung nag-abroad, hindi ako, pag nagpadala siya ng budget, hindi ako palaging kada may problem or chat ko siya na kulang to, ginagawan ko na lang ng paraan kasi alam ko nga na hindi madali yung buhay ng nasa ibang bansa. Kasi nagtrabaho din naman ako sa Lipa, yung malayo din sa amin, sa Numan. So alam ko na tuwing sahod, ipapadala na nila yung sahod nila. At kung ano lang yung natira sa kanila, yun lang yung pagkakasyahin nila. Ganun. Kaya, sobrang thankful ako sa family ko kasi kahit alam ko na madami akong pagkukulang, wala akong naririnig sa kanila. Wait lang. Lalong-lalo na sa mother ko na sa lahat ang nag-aasikaso sa aking anak. Na parang bago dati ako umalis, parang sinabi ko sa kanila na huwag kayo mag-alala, pag ako nakaalis, magiging masaya na, magiging na tayo, happy ang buhay natin. Wala na tayong problema. Akala ko rin pala, akala ko pag nakarating na ako na ibang bansa, yayaman na kami. Hindi pala. Diba? So, ayun, happy ako sa family ko kasi naintindihan nila yung sitwasyon ko. Wala kang naririnig na reklamo. Although minsan, sinasabi nila na may bayarin, ganyan. Naiintindihan ko naman yun kasi wala naman, alangan naman sila papagawin ko ng paraan, hindi ba? So, yun lang. Sa ibang pamilya na minsan, konting konsiderasyon at saka, kumustahin nyo rin sila kung okay pa ba sila. Kasi yung konting kumusta, malaking bagay na yun para sa aming mga OFW. So, yun lang. Next time ulit. Bye-bye!